Lumitaw ang dambuhalang puppet na Poloka. Sinabi ng isang disipulo sa isa na makipagtulungan sa kanya para lumusab. Sa isip ni Dogo, tinawag niyang gunggong ang lalaki sa pag-aakalang dambuhalang Poloka iyon samantalang isang toad pala. Nagkomento siya na mukhang hanggal ang puppet. Nagtaka siya kung plano nilang lusubin siya ng magkasama. Inilabas ng disipulo ang kanyang universal fan. Nakita ni Dogo na interesante sila. Lumikha ang pamaypay ng malakas na bugzo ng hangin na sumusunod sa isang landas. Napatid si Snakey gamit ang dahon na nakatali sa kanyang ulo. Sininyasan ng disipulo ang kanyang kasama at ang dambuhalang Poloka na gawin ang kanilang dapat gawin. Habang papalapit sa kanila ang hangin, ibinuko ng Poloka ang bibig nito ng napakalaki para lunukan ang aso. Lumunok ang Poloka. Akala nila ay patay na ang aso sa pagkakataong ito. Sumang-ayon ang disipulo, ngunit nagpasya siyang hindi maging pabaya. Nag-alala si Snakey dahil kinain si Dogo. Napansin ng isa na mukhang may kakaiba sa Poloka. Lumabas ang aso mula sa tiyan ng Poloka at pinunit ito. Hindi makapaniwala ang isang disipulo dahil walang sinuman na nasa ilalim ng foundation establishment ang kayang talunin ang kanyang dambuhalang Poloka at matalo ng agaran. Alam ng disipulo na masama ito, kaya pinayuhan niya ang kanyang kasama na umatras. Tinukso sila ni Dogo kung gusto nilang tumakbo, ngunit hindi pa tapos ang matandang aso sa kanila. Sinabi ni Dogo sa kanila na mamamatay sila. Nagulantang ang mga ito dahil nakabara ang kanilang ruta ng pagtakas. Pinaalalahanan nila ang aso na sila ay mga disipulo ng Heavenly Puppet Sect at hinamon ito kung gusto pa rin itong patayin sila. Sinabi ng disipulo sa kanyang kasama na itigil ang pag-aaksaya ng kanyang mga salita dito. Sinabi niya na kayang salagin ng aso ang mga puppet, ngunit hindi ang mga artifact. Nilapitan nila ang aso na may layuning pumatay. Lalo pa silang tinukso ni Dogo sa pagsasabing nangangarap lang sila kung gusto nila siyang patayin gamit ang kanilang mahinang cultivation. Sinabi niya sa kanila na in-overestimate nila ang kanilang sarili. Gumamit si Dogo ng isang teknik na tinatawag na Bloody Blade Gale. Ilang parang anino na mga talam ang tumama sa mga lalaking iyon. Natawa ng masama si Dogo nang ipahayag niya na oras na para maging mincemeat ang mga lalaking iyon. Alam ni Snakey na lubhang nasira ang true key ng dalawang iyon. Ilang sandali na lang bago sila matalo. Alam ni Snakey na wala nang panunuurin. Nalungkot lang siya na nawasak ang bahay. Nagtaka siya kung saan siya susunod na pupunta. Hindi inasahan ni Snakey na ganoon kalakas ang matandang aso. Napagtanto niya kung paano niya kailangang bilisan ang kanyang cultivation. Biglang naramdaman ni Snakey ang pamilyar na divine consciousness sa malapit. Tiningnan niya kung saan ito nagmumula. Nakita niya ang isang pulubi. Ngunit na-curious siya kung bakit abala ang pulubing ito. Inisip niya kung ito ay may kapansanan. Ngunit pagkatapos ay napansin ni Snakey ang isang pilat. At ipinaalala nito sa kanya ang isa sa mga cultivator mula sa Heavenly Puppet Sect. Gumamit si Dogo ng teknik na soul searching sa isa sa mga lalaking iyon, ngunit naguluhan siya ng walang reaksyon. Napagtanto ni Snakey na ang pinatay ni Dogo kanina ay isang puppet, at iyon siguro ang tunay na katawan. Batid ni Snakey na pinapayagan ng Heavenly Puppet Sect ang kanilang disipulo na gumawa ng mga puppet na magkapareho sa kanilang sarili, na lumilikha ng kalituhan. Akala ni Snakey na iyon ang tunay na katawan. Ngunit inaliw din niya ang ideya na isa lamang itong puppet. Nakasiguro si Snakey nang wala siyang naramdamang kainahinala sa loob ng 100 milya, kaya iyon siguro ang tunay na katawan. Ipinagpalagay ni Snakey na mayroon itong uri ng kayamanan na nagpo-protekta sa kanya. Kailangang kumilos ng mabilis at maingat si Snakey. Hindi niya hahayaan na mabuhay ang lalaki. Curious ang lalaki kung sino ang asong iyon na pumatay sa kanyang puppet. Bigla, lumitaw ang isang nakakasilaw na ilaw sa gilid ng lalaki. Tinakpan niya ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng liwanag. Si Snakey iyon, naglalabas ng napakalaking nakakatakot na fireball. Nakita ni Snakey na nagising ang lalaki. Hindi rin niya kayang hawakan pa ang apoy ng mas matagal dahil nasusunog ang kanyang bibig. Sumigaw siya sa lalaki na hindi na kailangang alalahanin kung sino siya, at sinabi sa lalaki na mamatay na lang. Gumamit ang lalaki ng body protective jade, waterball protection, at protective armor. Tinanong ng lalaki kung sinong demonyo ang naglakas loob na lumusab sa kanya. Alam ng lalaki na ang 5 elemento ay magkukontrahan.
Protektado siya ng isang water ball, kaya tiwala siyang hindi siya masasaktan. Ngunit nakuryente siya. Nakita niya na ang fireball ay mayroong thunder talisman. Nasira ang kanyang protective armor. Napagtanto niya na pinagsama ni Sneaky ang 5 elementong talisman at itinapon ang lahat sa kanya. Akala niya ay hanggal si Sneaky na hindi alam na pwedeng sumabog ang mga talisman, ngunit napagtanto ni Zhao na mayroon ding talisman sa dingding. Sumigaw si Sneaky na huli na nang mapansin ng lalaki. Gumamit si Sneaky ng isang Fire Exploding Talisman, Wind Blade Talisman, Thunder Attack Talisman, at sumabog ng sabay-sabay. Ginamit ng lalaki ang mythical Yellow Bell para protektahan ang kanyang sarili. Sinumpa niya si Sneaky at sumumpa na hindi ito makakaligtas. Tiwala ang lalaki na paprotektahan siya ng kayamanan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ito ay nasira. Sinundan ito ng isang malakas na pagsabog. Siya ay natusta at nawala ang kanyang mahabang buhok. Tinanong niya kung paano ito posible. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kaliskis. Nagulat si Sneaky na ang lalaki ay hindi papatay. Naglabas si Sneaky ng fireball ng malapitan. Ginawa niya ito ng ilang beses. Ang kanyang fireball barrage ay nagpatuloy ng 30 minuto. Nag-isip ang mga tao mula sa malayo kung anong mga puwersa ang naglalaban sa labas ng pader ng syudad. Ang ilan sa kanila ay nagpanik at gustong tumakas. Napansin ni Dogo ang kaguluhan at naisip na iyon ay si Sneaky. Nagpasya siyang bilasan ang mga bagay dahil hindi kayang gawin ni Sneaky ang isang bagay ng maayos nang wala siya. Pagkatapos ni Sneaky, natuwa siyang itabi ang mga kayamanan. Sa abandonadong bahay, sa wakas ay natapos din si Dogo. Sinabi niya kung gaano kalaki ang kanyang pagsisikap, ngunit ang tanging nahanap lang niya ay ang unang layer ng puppet technique. Nagreklamo siya na napakamaramot ng Heavenly Puppet Sect. Hindi nila itinuro ang kumpletong teknik. Alam ni Dogo na hindi niya kayang angkinan ang isa pang katawan sa loob ng ilang sandali, at ang pananatili sa katawan ng aso ay napakahirap para sa kanya. Nagbuntong hininga siya. Pinag-isipan ni Dogo na patayin ang isang tao, hanapin ang kanilang kaluluwa, kunin ang buong puppet technique, at gumawa ng humanoid puppet. Inamin niya na nagkamali siya sa pagkakataong ito. Alam niya na ang unang layer ay nagpapahintulot lamang sa paglikha ng mga mechanical beast, kaya ang paggawa ng isang humanoid puppet ay hindi pa naaabot sa ngayon. Maliban kung mahanap niya ang tunay na katawan ni Zhao at hanapin ang kaluluwa. Nagpasya siyang kalimutan ito at mag-focus sa paghahanap muna kay Sneaky. Alam niya na ang tunay na katawan ni Zhao ay dapat pa ring nasa syudad. Hihingi siya ng tulong kay Sneaky para harapin si Zhao. Kalaunan, patuloy niyang hinanap si Sneaky, at dumating sa eksena kung saan si Zhao ay naging abo. Tinanong niya si Sneaky kung pinatay niya si Zhao. Si Sneaky, habang pinagpapawisan ng husto, ay nagsinungaling na nag-cultivate lang siya at hindi lumabas o nakipaglaban sa mga disipulo ng Heavenly Puppet Sect. Galit na galit si Dogo. Tinanong niya kung binanggit ba niya ang Heavenly Puppet Sect. Sinabi niya kay Sneaky na hindi ito marunong magsinungaling. Tinanong ni Sneaky kung ano ang pinagsasabi nito samantalang siya ang pumatay sa 2 disipulo mula sa Heavenly Puppet Sect. Iminungkahi niya na tumakbo sila habang kayapa nila. Nagpasya si Sneaky na tumakas muna, ngunit hinawakan ni Dogo ang string ng pouch ni Sneaky sa leeg, na nagpahinto sa paggalaw ni Sneaky. Itinuro ni Dogo na napakapangit ng pag-arte ni Sneaky. Pinayuhan niya itong ilabas ang mga kayamanan at hatiin ang kalahati nito sa kanya. Sumagot si Sneaky na hindi pa niya nahaharap si Dogo sa lihim na pagbebenta ng mga ninakaw na gamit sa likod niya, at ngayon, inaakusahan siya ni Dogo. Gumawa sila ng napakaraming gulo kaya nakuha nila ang atensyon ng mga tao. Binalaan ni Dogo si Sneaky na hinaan ang boses. Gabi na, at ang dalawa ay kinakapos na sa hininga, ngunit nagtagumpay silang makarating sa Riverside City. Sinabi ni Dogo kay Sneaky na ang Gis Descending River ay nasa unahan, kaya mas mabuting tumigil na sila sa pagtakbo. Hinatian niya ito ng pinagbentahan ng mga bagay na ibinente niya. Sumanghal si Sneaky at sumagot na dapat ay sinabi na iyon ni Dogo kanina. Inilabas niya ang kanyang mga gamit at sinabi kay Sneaky na binili niya ang mga body refining pills at demon beast meat para sa kanya. Nagkakahalaga ito ng 100 spiritual stones. Sapat na ito para kainin ni Sneaky sa loob ng kalahating taon. Nagpasya si Sneaky na hatiin ang spiritual stone sa kalahati.
Ang bawat isa sa kanila ay makakakuha ng 46 na piraso. Itinuro niya kung paano niya binigyan ng benepisyo si Snakey. Sumuko si Snakey at sumagot na pinapatawad niya na ito. Ngunit tinanong ni Dogo si Snakey para sa mga gamit ni Zhao. Sumagot si Snakey na hindi niya alam ang pinagsasabi nito, ngunit sinabi ni Dogo sa kanya na itigil ang pagpapanggap na inosente at ibigay ang mga ito. Inilabas ni Snakey ang isang bato, isang baluti, at isang kampana, at sinabi kay Dogo na iyon ang mga gamit na nahulog ni Zhao. Nasunog ang storage bag, kaya iyon ang mga bagay na natira. Binanggit ni Snakey kung paano binanggit ni Zhao ang tungkol sa mystical yellow bell. Sinabi niya kung ano ang mga silver armor at iron fragments. Masaya si Dogo dahil maganda ang mga gamit na iyon. Sinuri niya ang kampana at nakita na tinamaan ito ng buntot ni Snakey. Ito ay isang spiritual treasure. Inamin ni Snakey na nasira ito ng kanyang golden scale. Nagpasya si Dogo na kumpunihin ito mamaya para magamit pa rin. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang atensyon sa baluti at sinabi na ito ay isang karaniwan hanggang sa mas mababang uri na spiritual treasure. Alam ni Snakey na nagsisinungaling siya. Alam ni Snakey na sinasamantala siya ni Dogo, at hinampas niya ito na nahati sa dalawa. Sinabihan siya ni Dogo na itago ang kampana, at babaguhin niya ang baluti para maisuot niya ito. Nangatuwiran si Snakey na halos hindi na magagamit ni Dogo ang bagay na iyon kapag naabot na niya ang great perfection sa spiritual awareness realm. Sumagot si Dogo na hayaan muna siyang gamitin ito. Isinuot niya ito, at nagkomento si Snakey kung gaano kagwapo tingnan si Dogo. Ipinaliwanag ni Dogo na ang pilak na baluti ay maaaring automatikong mag-adjust sa katawan ng nagsusuot, at kaya pa nitong itago ang sarili. Hindi nakapagtataka na hindi napansin ni Snakey na suot ito ni Zhao. Nagpumilit si Snakey na haborin ito ni Dogo dahil hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Inalok siya ni Dogo ng mga manikang nakolekta niya, ngunit pinilit ni Snakey na tanggalin ang baluti kay Dogo. Inilagay ni Dogo ang butiki at ang ibon sa ulo ni Snakey at nagtanong kung ano ang tingin niya tungkol dito. Nakilala ni Snakey na ito ang bagay na ginamit ng Hangul na cultivator, at alam ni Snakey na ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay hindi tumagal ng 3 segundo laban kay Dogo. Kaya alam niyang sinusubukan siyang lokohin ni Dogo. Sinabihan siya ni Dogo na maghintay dahil mayroon pang iba. Ginamit ni Dogo ang itim na gintong bato at tinulungan siyang i-refine ang isang tunay na manika. Bukod doon, pulalakasan din niya ang lahat ng mga manika para sa kanya. Tinanong niya kung nasiyahan na si Snakey doon. Tinanggap iyon ni Snakey. Sa loob-loob niya, nagpapasalamat siyang may naitago siyang maliit na batong jade. Pusta niya, iyon ang pinakamahalagang bagay na mayroon si Zhao. Ang mga nakuha kay Zhao ay mystical yellowstone, protektibong baluti, itim na gintong bato, at hindi kilalang kristal. Alam ni Snakey kung gaano katuso ang matandang asong ito, at sigurado siyang may iba pa itong naitago. Nagpasya siyang magmasid at matuto. Inalok ni Dogo na dalhin si Snakey sa isang perpektong lugar para sa pag-cultivate. Napansin ni Snakey na kakaiba ang tono nito, kaya nagtanong siya kung anong lugar iyon. Sinabihan siya ni Dogo na tumingin sa unahan. Isang ordinaryong bundok lamang ang nakita ni Snakey. Sinabihan siya ni Dogo na hindi ito ordinaryo dahil ito ang Sorcerer's Mountain, isang bundok ng spiritual or 5 siglo na ang nakalipas. Sa Sorcerer's Mountain, tinanong ni Snakey si Dogo kung sigurado ba siya na ito ay isang spiritual mine. Sumagot si Dogo ng oo at ibinahagi na habang ang lahat ng spiritual ore ay nakuha na, ang bundok ay nagtataglay pa rin ng pinakamaraming spiritual energy sa loob ng 100 milyang radius. Na walang bakas ng mga tao o demon beast, perpekto para sa kanila na mag-cultivate sandali. Sumagot si Snakey na puno lamang ito ng mga nakakalat na tao. Nagsimulang maghukay ng lupa si Dogo at sinabi na ayos na iyon, dahil saganang-sagana ang spiritual energy dito. Sumang-ayon si Snakey sa kanya at nagkomento kung gaano kahusay ang ilong ni Dogo gaya ng dati. Naglabas si Dogo ng kung ano at lumaki ang mga mata ni Snakey nang makita ito. Nagtanong siya kung ano ang ninakaw ni Dogo sa pagkakataong ito. Tinawag siya ni Dogo na walang galang at sinabing ito ay isang malaking lalagyan at sinabi ni Dogo kay Snakey na ito ay para sa kanya upang i-refine ang kanyang katawan.
Inutusan niya si Snakey na lagyan ito ng tubig, na sinunod naman ni Snakey gamit ang water bullet technique. Nagbuga siya ng tubig mula sa kanyang bibig. Sinabihan siya ni Dogo na huwag punuin ng lubusan at binigyan siya ng minor tempering powder para ihagis doon. Ang minor tempering powder ay top grade na gamot para sa pagpapatigas ng pisikal na katawan at pag-refine ng mga buto. Ito ay isang pambihirang pampatigas ng katawan na spiritual medicine na nagkakahalaga ng 20 spirit stone para sa maliit na halaga lamang. Sinigawan si Snakey ni Dogo na lumundag at maligo. Nanginginig si Snakey sa loob ng tangke. Nag-aapoy ito na masakit sa kanya. At ang sakit ay higit pa sa pagiging daan-daang metro sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Dogo na ang unang body tempering ay palaging pinakamasakit, ngunit ito rin ang pinaka-epektibo. Sinabihan niya ito na huwag mawalan ng malay. Sumigaw si Snakey na hindi siya mahihimatay. Inangkin niya na ang kanyang kalooban ay daang beses na mas malakas kaysa sa normal na tao. Sinabi niya na nagbabalat ng balat ng ahas si Snakey, nagiging abo ang balat sa gamot na tubig. Kasabay nito, ang mga kahinaan ay inilabas mula sa katawan ni Snakey. Ang kanyang mga buto, meridians, nakaramdam siya ng walang hanggang kapangyarihan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sumagot si Dogo, "Kita mo. Sinasabi ko sa iyo na ang bagay na ito ay gumagawa ng kababalaghan." Sinabi niya na ang pagre-refine ng katawan ay tatagal ng 7 araw sa pagkakataong ito. Dahil nakuha ni Snakey ang demonic beast meat, hindi na niya kailangang umalis sa lugar. Nagpasya si Dogo na tingnan ang natitirang bahagi ng minahan upang tingnan kung may nakatago. Ikinaway ni Snakey ang kanyang buntot habang sumasagot, "Okay." Pagkaraan ng 7 araw, lumaki si Snakey ng 1 metro. Sa kabuuan, siya ngayon ay 4 na metro ang haba. Ngunit ganap itong naiiba sa dati. At ngayon kung nais niya, maaari siyang lumiit anumang oras, hanggang 1 metro. Bukod sa pagkontrol ng kanyang katawan, ang kanyang lakas at bilis ay naging higit sa triple. Kahit na ang kanyang cultivation ay nasa rurok pa rin ng ika-6 na antas ng spiritual awareness realm, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa dati. Ang bilang ng mga gintong kaliskis na mayroon siya ay tumaas din. Unti-unti itong kumakalat sa kanyang katawan, hindi na limitado sa kanyang buntot. Pusta niya, kapag naabot na niya ang great perfection sa spiritual awareness realm, ang buong katawan niya ay matatakpan ng mga kaliskis na iyon. Naisip niya kung paano siya magiging kulay dilaw sa panahong iyon tulad ng saging. Nang matapos siya, nagtaka siya kung saan nagpunta ang matandang aso. Hindi pa bumabalik si Dogo sa loob ng 7 araw, at walang bakas nito sa loob ng 200 milya. Nagpasya siyang kalimutan na lamang ito dahil ayos lang kahit hindi ito bumalik. Sinamantala ni Snakey ang pagkakataong ito upang pag-aralan ang maliit na batong jade na kinuha niya noong huling pagkakataon. Inilabas niya ito at ginamit ang Divine Consciousness Investigation upang makita kung ano ang bagay na ito. Sa kanyang pagkagulat, nadala siya sa isang madilim na lugar. Parang nilalamon nito ang liwanag mula sa kanyang divine consciousness. Nagulantang si Snakey na baka may masamang nangyari sa kanya. Sinuri niya at kinumpirma na maayos ang kanyang divine consciousness. Naisip niya na natural lamang na madilim doon. Sinabi niya sa sarili na hindi kailangang matakot. Pagkatapos ay bumangga siya sa isang pader. Naisip niya ang batong jade bilang isang napakalaking imbakan, ngunit alam niyang imposible iyon. Hindi inaasahan, tinamaan ang noo ni Snakey. Sinuri niya kung ano yun at nakita ang isang malaking tipak ng mga bato na kumikinang sa asol. Spiritual stone sila. Nalaglag ang kanyang panga nang makita na mayroong higit sa 1,000 spiritual stones dito. Nagkomento siya kung gaano kay Amon si Zhao na nagkaswerte si Snakey. Nakita niya kung paano may ilan na may partikular na maayos at simetriko na hugis na malamang ito ay mataas na kalidad ng spiritual stone. Alam ni Snakey na hindi niya dapat ito ipaalam kay Dogo. Kung hindi, tiyak na nanakawin ito sa kanya. Napansin ni Snakey na may mga spiritual stones na gumagalaw. Direktang pumasok ito sa kanyang bibig at halos mabulunan siya. Ilang matataas na kalidad na spiritual stones ang lumipad sa bibig ni Snakey na lumaki sa pagkagulat na parang may kamalayan. Sumakit ang tiyan ni Snakey na nagkahugis square. Pagkatapos ay napansin niya na nagre-react ang Divine Cauldron. Nilalamon ng Divine Demonic Cauldron ang mga spiritual stones. Nalito siya sa nangyayari.
Ang Divine Demonic Cauldron ay hindi nilalamon ang iba at tanging ang mga simetriko lamang. Naisip ni Snakey kung paano mapili ang cauldron. Pagkatapos ay naramdaman niyang huminahon ang kanyang tiyan. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Nagpa siya siyang magtanong kay Dogo sa huli. Bigla, may sumigaw para sa tulong ni Snakey. Nakilala ni Snakey na si Dogo iyon. Nagtaka siya kung nakagawa na naman ito ng gulo. Nagreklamo si Snakey kung paano patuloy na nangyayari ang mga bagay-bagay ng sunod-sunod. Ginamit ni Snakey ang Divine Consciousness Investigate. Pagkatapos ay nakita niya ang isang kumpol ng mga insekto na umaatake kay Dogo. Sumigaw si Dogo kay Snakey na lumapit at magbuga ng apoy. Naiinis si Snakey sa kanya. Nagtanong siya kung pinasabog ni Dogo ang burol ng langgam. Binalaan niya ito na huwag siyang isama kung naghahanap ng kamatayan si Dogo. Sinabihan niya si Dogo na siya mismo ang magbuga ng apoy. Nagpapanik si Dogo at sumigaw na hindi niya pwedeng gawin iyon. Halos tapos na ang kanyang exploding talismans at halos maubos na rin ang kanyang tunay na enerhiya. Binanggit ni Snakey kung paano may protektibong kayamanan si Dogo. Ibinahagi ni Dogo na ang mga langgam ay maaaring makapasok sa siwang ng baluti. Sobrang inis si Snakey kay Dogo, kaya't ginamit niya ang teknik ng paglalakbay sa lupa. Nagkomento si Snakey na kung mamatay siya balang araw, ito ay dahil sa kinaladkad siya ng aso pababa. Sinabi niya kay Dogo na ay aktibo ang protektibong baluti habang naghahanda siya ng bowl ang apoy. Nakahinga ng maluwag si Dogo na sa wakas ay naroon na si Snakey. Ipinaliwanag niya kung gaano siya naniniwala kay Snakey at gagamitin niya ang kanyang huling tunay na enerhiya. Huminga palabas si Snakey ng malaking bowl ang apoy. Pagkatapos, tinanong ni Dogo kung naayos na ba. Nagkomento siya kung paano muling tumaas ang kapangyarihan ng bowl ang apoy ni Snakey. Pagkatapos, sinabi ni Dogo na hindi ito gumana. Maraming langgam ang muling gumagapang mula sa ilalim. Nagpanik si Snakey at sinabihan si Dogo na bilasan, dahil hindi niya kayang harapin ang ganoong karaming langgam. Nagkaroon pa ng oras si Dogo na magkomento kung gaano kagwapo ang itsura ni Snakey ngayon. Mukhang nakakatawa si Snakey habang tumatakbo siya ng napakabilis. Pinayuhan siya ni Dogo na gamitin ang teknik ng paglalakbay sa lupa at tumakbo papasok sa lupa. Napansin ni Dogo kung gaano kabilas si Snakey. Bulalas niya na bumuti ang teknik ng paglalakbay sa lupa ni Snakey. Nagtalo si Snakey kung anong silbi nito dahil sumusunod ng malapitan ang mga langgam. Hindi nila maalis ang mga ito. Sinabi ni Dogo sa kanya na magiging ligtas sila kapag nakatakas sila patungo sa ilog na dinadaanan ng mga gansa. Tinanong ni Snakey kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Tinanong niya kung dapat ba silang lumangoy sa kabila, ngunit magiging pagpapakamatay daw iyon. Inalag ni Dogo ang kanyang katawan upang alisin ang dumi. Sinabi niya kay Snakey na huwag matakot at tumingin lang sa kanya. Isang malaking pamaypay ang lumitaw at sumakay rito si Dogo. Malakas na hangin ang humahampas sa 10,000 milya. Inutusan niya si Snakey na umakyat ng mabilis. Nagulat si Snakey nang makita ang pamaypay ni Zhao. Nagalit si Snakey na patago palang nagtatago si Dogo ng mga kayamanan sa likod niya. Hindi siya makapaniwala kay Dogo, at sinabi ni Dogo sa kanya na tumigil na sa pagsasalita. Lumipad sila sa ilog. Doon naalala ni Snakey ang mga langgam at naguluhan nang makita na hindi sila lumalabas. Natuwa si Dogo na malaman na ang mga langgam na iyon ay takot sa araw. Ligtas sila sa ngayon. Nagtanong si Snakey kung ano ang mga puting langgam na iyon at paano sila ginulo ni Dogo. Ipinaliwanag ni Dogo na ang mga iyon ay tinatawag na soul nodes. Nabubuhay ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga spiritual stone. Karaniwan silang nagtitipon sa ilalim ng lupa upang mag-hibernate. Ngunit kung may lumitaw na spiritual stone, sisimulan itong kainin ng mga langgam ng parang baliw. Ang katawan na mayaman sa spiritual energy ang pinakagusto ng mga langgam na iyon. Kinabahan si Snakey nang marinig iyon. Dahil sinabi ni Dogo sa kanya na ang mga langgam na iyon ay biglang nagwala dahil sa mga spiritual stone, nagtanong si Snakey kung gaano kalayo ang abot ng pakiramdam ng mga langgam sa mga spiritual stone. Ibinahagi ni Dogo na para sa normal na spiritual stone, ang kanilang pandama ay humigit kumulang 100 metro lamang. Para sa mga napakabihira at mataas na kalidad na spiritual stone, naamoy nila ito mula sa 1,000 metro, lalo na ang pinakamainam na uri ng spiritual stone.
Gagawin nitong baliw ang buong langgam. Nagtanong si Dogo kung bakit nagtatanong si Snakey. Simpleng sumagot si Snakey na curious lang siya. Takot siya na ang ilan sa kanyang spiritual stone ay nasa pinakamainam na uri. Napagtanto niya na siya siguro ang sanhi ng gulo. Biglang nagbago ang kalangitan at nakaranas sila ng bagyo. Tinanong ni Snakey si Dogo kung kaya ba ng pamaypay ang bagyo. Inakala ni Dogo na ayos lang ito dahil ito ay isang artifact. Hanggang sa pareho silang tinamaan ng kidlat. Nanginginig sa takot si Snakey. Tinanong ni Dogo kung bakit malayo si Snakey sa kanya. Nagtanong si Snakey kung ano ang sinasabi niya kanina at inamin ni Dogo na ito ay isang mas mababang kalidad na spiritual na kayamanan. At sa isang iglap, nahulog sila sa tubig dahil sira na ang pamaypay. Sumigaw si Snakey na nahihilo siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng agos ng tubig. Sobrang lakas ng paghila kaya't wala ng lakas si Snakey. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya sigurado. Nagpa siya si Snakey na paliitin ang kanyang katawan upang bawasan ang puwersa. Pagkatapos ay ginamit niya ang water bullet technique upang itulak ang sarili paakyat. Bagaman hindi pa siya makakabalik sa ngayon, kaya niyang patatagin ang sarili. Sumigaw siya kay Dogo na gamitin ang water bullet technique at lumangoy ng paarap sa agos. Ngunit wala na si Dogo, ginamit niya ang kanyang divine consciousness upang magsuri. Nagmura siya nang makita si Dogo na sinipsip sa pinakamalalim na bahagi ng spiral. Pagkatapos ay nagreklamo na walang silbi si Dogo. Alam ni Snakey na mamamatay siya kung bababa siya. Sumigaw siya na hindi niya ito ililigtas. Sa kabilang banda tinatanong niya ang sarili kung bakit bumaba rin siya. Binalot niya ang kanyang katawan kay Dogo. Nakita ni Snakey ang mga bato sa ilalim ng tubig. Nalaman niya na nabuo ang spiral dahil dito. Kinagat niya si Dogo habang ang kanyang buntot ay sinira ang mga bato. Alam niya na ang kanyang gintong kaliskis ay hindi maaaring makahiwas sa tubig, ngunit kaya nitong sirain ang mga bato. Sa wakas, ligtas silang nakarating sa lupa. Hindi pa nagigising si Dogo. Malaki ang tiyan nito. Kailangan niyang bigyan ito ng oxygen tulad ng ginagawa ng mga tao. Nagreklamo siya na masyado itong kadiri at mas gugustuhin pa niyang mamatay. Isang salita ang lumitaw sa isip ni Snakey, bubugin ang nalunod na aso. Pinalo niya ito gamit ang kanyang buntot. Mukhang tuwang-tuwa si Snakey. Ang galing naman ng pag-CPR na iyon. Pagkalipas ng 30 minuto, puro pasa na si Dogo. Nagulat si Snakey na gumana nga talaga ito. Sinabi niya kay Dogo na mula noon, si Snakey ang kanyang tagapagligtas. Ngunit dahil walang reaksyon mula kay Dogo, tinanong ni Snakey kung nawala na ba ang kanyang isip. Nakita ni Snakey na tulala pa rin si Dogo, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang tanungin siya tungkol sa pinakamainam na uri ng spiritual stone. Sinabi niya kay Dogo na may itatanong siya. Sumagot lang si Dogo, sige. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Snakey na may kaibigan siyang demonyong hayop na nakakita ng isang symmetrical spiritual stone dati. Iyon ang nakapagpagising kay Dogo. Kinumpirma niya kay Snakey kung mayroon siyang pinakamainam na uri ng spiritual stone, na direktang pinutol mula sa spiritual vein.